Yes, hi guys, mga sunog sana. Welcome to my channel, Dilo Evangelista channel, and you're watching a Ball Home Builders podcast. And this podcast kini may gala mao ni ang podcast na para inyuha no katong plano og magtukod og balay in the future no. Kung mag-follow mo sa mga podcast daghan mo makatunan from design and construction and also sa kuan mga unsay mga latest materials na trending karon sa atong market and sa ato pong mga legal matters no na dunay mga conflict regarding sa contractor, architects, engineers and owner di report ato nang paghisgutan o atong kanon ug unsay mga solusyon na ang atong mga project dili ma-delay or mahuman siya o sa gasunod sa saktong specification. Anyway mga higala, pangutana kasagaran sa atong mga client, barato ang semento ba or ang steel frame kung magtukod tag balay. So mo na yung mga common na mga pangutana sa atong mga client mga higala from the 20 years sa among experience mao ginino na mukalat lag ingon ang client na architect mag tukod kog balay gusto kog steel kay barato. So ang pangutana barato ba gyud kung magamit og steel kung i-compare nato sa atong concrete na materials no. So unas tanan ang diferensya nila na between concrete and steel mao ni ang mga kuan una is ang structural strength no ang kalig-on sa steel compared to sa concrete. Ang concrete is more in compression kung gikan sa taas i-compress lig-on na ang concrete while ang steel kung doon na kay mga flex or bended na mga kuan load maka-resist na siya sa kabugaton sa load niya. Pero wa pa sabot igalano na ang concrete di pwede itukod sa building or ang steel di pod pwede itukod kung tanan pod gamiton steel na to. So kung magtukod tag balay mahigala dapat yun na moagi ta og structural engineer either civil or structural na kuan engineer na dunay experience kay ang atong building wa gaagad sa atong materials na gamiton kundi ang competition yun na sa engineer. So kami mga architects doon namin mga partner na engineers o structural engineers na kung during sa among design amo na ipa analyze nila kung kining among design concrete or ma steel makadaog ba ni sa load sa tibok sa building. So mo na mahigala ang strength. So dili pod ta makaingon na kanang nasa atong mga hardware karon na makita na doon na kay mga I-beam, H-beam na mo imong gamiton sa steel enough na siya sa magtukod kag pila ka level. So di po na makapasabot no na ang kanang materyasa pwede na mo gamiton. Dapat yun moagi kag civil engineer or structural engineer. Ikaduha, kung maghiskot ta o construction, asa may paspas o gamay ra ang tao ang ma-involve sa construction. Anyway, sa tinuod, ang steel, gamay ra yun na siya ang workers na imong ma-hire, ang welder, assistant, or other na mga laborers no na mo-assess sa inyong welder. Pero kana good for bungalows na project. Advantage ang atong steel kay dali raman siya i-erect no. So pwede ra di ka magamit og crane or boom truck na mapatindog si mong I-beam kay pila naman po ng bungalow, it's almost 3 to 4 meters ang height. So dili ra kayo bugat. So mo na mahigala na kung imo i-compare sa concrete, ang concrete magama pa ka og forms, mga bilya pa ka, then magbuhos pa ka sa semento. So after ana imo pa na i-procure og pila ka days no. So doon na specification pod sa engineers na pila ka days depende sa iyang design sa column or sa beam. So naman po yung mga regular na columns na 28 days, na po yung mga 21 days, depende og doon na kay chemicals na dali mapakauga sa sa concrete. So nanay daghang pamagi. So ang atong ikatulo mahigala ang flexibility. So easily yun na ma-modify no kung doon na kay building no na made of steel kung magtukod ka
dali ra mo mausob kay pila ra may pagputol sa welding, no. So dadi ka mag-uol kay sakto man na siya yung competition sa tong engineers. So ang steel na magamit na to, order yun na sa Manila base sa yung competition. So doon na yung mga sizes, thickness nag-specify sa engineer na mo'y gamiton. So kung mo na itong ikuan sa itong mga buildings, like example doon na kay mga cantilever beams, pila ka meters may gala, pwede na mo ipag-adjuston. So kung mag-extend ka, dali ra kayo. So yes, ang atong ikatulong mahigala ang flexibility. So kining steel, kung sa mga designer, gwapo gyud siya gamiton kay bisag unsay porma sa imong building gamiton, makuha gyud siya ba sa imong design, makuha siya compared to concrete. Kaya ang concrete man gud magama pa ang form, so dapat ang form nimo perfect na saktong sukod para ang output sa imong building is gwapo sad mo igo sa imong design. Pero karon ang steel, may guys, common na siya paliton, no. So dali ra yun siya magamit kung kuan, pero medyo kuan lang siya mag istorya daw niya og mga gastuhon. So ang steel medyo mahal ni siya sa materials lang, pero makatipid daw ka sa libor. Kung maingog daw kay ang construction mahigala di man gud maingon na pangangana na gamay ang kuan ang imong workers, gamay ra kay gasto sa materials sa ka, pero do na magoy kuan timeline ta, no. Do na tay mga other factors na pagkatanawon sa construction. So depende yun na sa kanang pamaagi or diskarte sa usa ka kontraktor na makuha yung dali niya ang construction either sa concrete o sa steel. So wa ka pasabot na steel dali o construction dugay daw. So nara gyud tanan sa kontraktor kung sayang pamaagi sa pag-construct. Kay kung mga high level na kontraktor naka moigo yun sa target, no. Na uban magani advance na mga 1 week sa deadline tungod kay doon na nila sa mga factor na gitan-aw ba na in advance na kung during construction mo ni ang makita nato mga example sa weather, mga aksidente, no. Makita na nila daan kay kana kung usa ka critical ang imong building, makuha na gyud sila double safety gyud na ilang pagabuhaton or magbantay gyud sila tarong ana para way mga aksidente metabo. So mo na may gala. So ang ikapat na to ang construction cost. So ang cost sa construction may gara is higher yun ang steel. Ngano man kay kung magamit ang steel, example diri sa Bohol, wa may moy pabrikata diri, no. So doon na tay mga supplier diri, pero ga-order na sila sa Cebu or sa Manila, which is kung moagi kag hardware, which is ang price na dako-dako. So naapoy ko na moderitso ka sa manufacturer or sa factory. So maka-order ka dito direkta, pero ang imong concern na is ang gastuhon na ang katong steel na imong gipalit, ang materials. Then ang delivery sa steel from factory to the port or sa pantalan. So mugasto ka na. Inisod sa pantalan, mubayad pa ka para sa shipment. Pero as before mo i-ship na siya, mubayad pa kag logistic dito sa sod, no. Kanang pagbutang sa imong materials na order, papasulod sa barko or sa barge, mubayad ka di siya na. So pag next ana ang katong barge, mubayad ka. Ang next na po is pag abot sa pantalan, ilan na po na i-unload, another bayad na po na sa mga mga equipment, heavy equipments na gigamit na pagpag-arsaan or mga manpower. Then next ang imong delivery from pantalan to sa site, another payment na po na siya. So which is dako yun siya i-compare to sa concrete, kaya sa concrete magama ra ka og porma, magama kag mga bilya ka. Next is imong buhusan. So ang pagbuhos nara ma-order naman nimo sa hardware, so pwede ika rin mo pick up. So anytime that day pwede mo mabusan imong concrete or mga katong gravels o sand pwede mo ma-deliver. So imo i-compare sa steel o concrete, dako yun siya og
kanang kuano sa cost sa materials mimo dako kag maigo. So there is concrete, moingon sila na dako ang manpower pero ang imong materials barato mapalit ra nimo, which is kanang dili hassle kayo ba, no? Kay kung moari ta sa steel di man na maabot og 1 month, more than 1 month kung moingon kag building, di po ka pwede mo palit po ka og steel na good for one floor. Dapat from ground to pila ka level ang imong building, imo na orderon. So mga more or less usa ka barge sa imong orderon. So magbayad ka og barge, dako-dako na siya i-compare sa sa concrete. Kaya ang concrete mo rin nagingon ang kung magpurma ka sa ground floor, pwede naman imo tangon ibalhin sa second floor and then third floor. So nalang mga kada floor ana mahigala na kanang mag-additional kag forma or scaffolding kung gagamit kag wood, kay maguba magud inig tangtang. So kung maguba na siya, so mo additional ka pero gamay ra ang porsyento, dili pod 50%, no? Kay imo hinayan yun na ma-reuse yun na siya bisag mga gagmay na imo yun na ipagamit sa mga trabante, kay para di ka mapalit og additional na form na plywood or kahoy. So mo na siya ang mora na concern sa concrete kung magtukod kag balay, no? I-compare diri sa Bohol kung steel magani labad you guys, pero dali ra ba ingnon sa uban pong mga client na nara diya sa hardware, pwede na mapalit na barato na. Kay ako amigo di maguna kay naibaligya diha pero wata kay ba para asa na siya, na uban na sobra na sa order na ang uban na nagibaligya ra sa hardware, kay pagkapinan po na sila kay alkansi man po sila og i-ship nila kung ban ang gisudlan na ngapay logluwag ilan ang orderan og additional materials para inigabot dire di lang malkansi sa sa ban. Kay ang ban mubayad guys, dapat man mapuno og luag ra or gamay ra isod, the same gyapon amount na kay katumang i-consider as katong area ana na nakagamit sa barge o sa barko mo ni gibayaran. So fixed na ang price. So mo na mahigala balik ta sa concrete, dali ra gyud siya buhaton. I-compare na to sa steel kung diri sa atong sa atong Bohol. Kay pag magporma pwede kag mo-order og ready mix na semento, no? Imora pabuhusan do na sila mga dito vibrator or do na sila mga pumpcrete na mosuyob og pila ka floor, dali ra. So i-compare nimo sa so wa gyud ka pasabot na pangan steel dali itaod, gamay ra ang trabahante gami ang imong hayron na mabarog na ditso. Pero og imong compare dire sa sitwasyon ug asa ang project, labi na kung ato ka sa mga lagyo, dili kay sa syudad sa Tagbilaran. So dako pa kay kag additional costing ana, kay pantalan mo biyahe na po na imong items dito padong sa imong site o pila ka kilometro, which is additional cost na po siya. So ang steel mahigala is mahal ang pagpalit sa materials, pero gamay ra kag manpower, pero madugangan ang imong gasto kung more than 3 story ka o 4 story gamit kag steel, mo rent na kag mga crane o mga boom truck. So ang crane karon mo kung depende kung sa kalayua, murag example diri kung diri ka sa may Tagbilaran, kung sa Panglao murag magbayad ka og additional na mobilization, no, sa usa ka crane or sa heavy equipment or sa boom truck og 25,000 sa mobilization na. Ang pagpadong lang sa equipment wa pa na gagamit sa wa pa na sa site nimo na gaarsa sa mga steel, mobilization pa na siya, apil ang gasolina ana ug unsa. So ikaduha, ang renta. So among kinabaratuhan diri sa atong Bohol murag 2,500 per hour. So imo na ana. So dapat yun na ang pag-construct yun sa steel diri sa Bohol, may pagka-program yun sa time o sa manpower. Kay kung 24 hours ang imong operation, mag-shifting ra ka na mga tao sud gawas para ang imong renta sa imong sa imong equipment dili masayang. Di ba? Kay nanampoy charges ana og molapas ka sa deadline. And then mo lagi ang additional bayad nimo ana. So mo na mahigala kung diri sa Bohol murag advantage gyud gayo ang paggamit sa concrete, kay dali ra siya ipangitaon, no? Naratanan na ang mga forms mabuhat ra natong tao, pero medyo dagan lang siya, pero
naampoy pagtrabaho sa concrete na dili yun necessary na magdungan ang pagamas forma o ganang kuan kanang pangabilya or kanang sa deform bars pag-assemble. Depende rin na sa kontraktor o kung saan yung pagdiskarte na dili gyud ma makuan ka sa alkanse ka sa labor, di ba? So man na mahigala. So ang atong kuan mo to una ang cost diri sugod sa factory, shipment, logistic, then delivery from the site and katong pag-hire nimo sa mga mo install no di man pud tanan ana na mga welder diri sa Bohol nato na makaibaw og mga symbol sa atong kuan steel frame. So dapat nagkakatumang mga with experience na kana di po na matawag og inadlaw. So pakyawan gyud po na siya. So medyo dako-dako kasi kay kung ikaw ray magtrabaho na dili kontraktor, unsay presyoan na awa kay bawman o pila gyoy pakyaw nga na so mutando ra ka. So boto naon alkanse ka na kay kung kami architects o kuan makwenta man namo ang among ang oras sa pagtrabaho o ang manpower ana so di mi makuan og dunay price makaingon gyud mi na sobrara kay mo ni ang among competition. So kung ikaw mismo wa ka ba so wa kay bawg naigo na pud ka. So mo na yung mga kuan sa construction mga igala no na kung magtukod tag balay ailan niyo mo paminaw sa mga tao na dili pod kuan engineer dili architects or kanang contractor kay mo na makakuan sa atong kuan pangunahuna no makalibog na daghang mo advice na mo ni ingimani na pando pa kuan na day siya kanang hassle sa imong side kay wa kay mga contact o kinsay mo symbol sa or mga contractor na kuan kanang sasakto na mga contractor na mo patindog sa imong mga kuan sa imong project. So mo na mahigala na dapat yun na to paghunaon no na kung dunay mga istorya ato nang ipaminawon na sila pero ato yun mo mangutana yun sa mga gi-recognize sa atong gobyerno ang architect ang engineers no kung magtukod og balay dili yun na ato kalimtan na sila yun na atong kapunay na masampit og dunay tay mga murag pangutana no na wa ta kasabot pwede mo mapa-explain. So mo na mahigala ang upat ang kung compare sa sa concrete o steel, one concern is the structural strength. So ang steel, maingon ta na kung horizontal man gani ang imong kuan, speaking sa beam, advantage ni siya kay gaan siya gamiton, then ang imong beam mo kuan ra po ni siya og dunay mga movement sa yuta, mo kuan ra po siya, mo flex ra siya, flexible man ni siya. So ang concrete ani kung dunay movement sa yuta mo na may kaingon na mangliki. So nay mga cracks. So from plaster down to the walling mag-cracks na siya. So kung earthquake medyo mudara ko yo dagap ana. So mo na po nang butangan na po ni mo structural na adhesive para mobalik siya sa mopilot siya sa cracks then kadua mopugong siya kung duna na ilang movement. So mo na may gala ang atong topic no ang kuan nato no ang una structural strength dako ka advantage ang steel ang construction time no? So akong gisulti pa na di ko motuo na ang steel mo dali nara yun na sa contractor yun doon sa niya pag diskarte kay doon na po mga contractor na speaking of concrete dali po sila kayo po mahuman kay doon na sila mga kuan ba kanang mythology na madali ra ilang pamagi. So kani mahigala kaning mangontrata ta di man na ingon na panganan na architect ka na engineer ka pwede ka mangontrata tungod kay do na kay license or nakakuha kag contractor license na okay na dapat man ni do na kay mo undergo ang usa ka professional or ang owner sa contractor na sa mga seminars no na training kung saon pag monitor sa material sa construction unsay dapat buhaton o dunay mga aksidente daghan ni mga higala. So mo nang gi-kuan karon na kung mahimo mga license sa tanan architect, engineers or contractor ang mo buhat sa bay. So kung mapatuo mo sa mga panday or mga foreman diha matukod mang balay pero makaingon ka na diferensya gyud
ang buhat sa usa ka dili lisensyado o lisensya adunay lisensya ng mga professionals for. So mo ni mahigala ang atong topic karon ang unsay diferensya sa steel o ang concrete. So asa ta makatipid, so base sa ngingon ganina mo to asay mahal o asay advantages yun nila to kung kuan ang at o unsa tong gamiton. So una ang structural strength. So giingon na ako ganina na mas lamang ang steel may gamiton kay tungod sa iyang pagagaan, kaligunon na og dunay movement sa earthquake, dili siya badadali no kay mosayo ra siya compared to sa concrete no na og dunay movement sa earthquake muliki gyud siya. So ikaduha ang time. So giun sa pagtrabaho no sa usa ka building. So matod sa akong gikasulti is di ko matuo og steel gamiton madali ang trabaho sa construction compared to sa concrete. So nara gyud na sa kontraktor na mag-agad tanan no kung saan niya ang methodology niya sa pagtrabaho kay dunay mga kontraktor na may laki yun na umutukod og concrete na building dali ra kayo compared to steel. So di ba, so ang steel lang is gamay ra imong manpower na dali ra pod mahuman kay welding naman siya pero kinahanglan kag mga heavy equipments kay unsaon pag arsa sa imong beam to the second floor, third floor, fourth floor. So umugasto ka, so dako siya gasto. Ang flexibility dali mo sa ingon ako na makuha ra yun siya kung say porma sa imong building doon na kay usbon maapas ra siya kay dali ra mo usbon kay welding steel raman siya, pwede rin madungagan kay makaya ra mod gyapon pero muagi gyapon ka sa engineer kung doon na kay usbon kay para ma-check nila na ang strength or ang pag prevent sa hugno sa building makuha man nila makita na kay doon na milay ma-analyze na nila kung sa dagan. Okay, ang ikaupat ang gasto. So mas dako ang gasto ang steel compared to sa concrete kung sa materials ng mga hisgot. Kay ang pag purchase sa materials diri sa atong probinsya sa Bohol, lisod ang steel kay way may factory. So mo overhead kas gasto sa logistic o kanang pag-deliver sa materials to the site. So sa concrete kay anytime mga pwede ka mapalit pero dito ka maigo kuan sa labor no o kadtong additional na pagama sa porma. Pero mo na again wa pasabot na ang pagtukod sa building kaning duha tong basihan dunay lamang depende yun sa kontraktor na inyong gi-hire no. So unsa yang methodology paggamit sa pagpadagan sa construction. So daghan na mayong laki mahigala dili na nakaron kay ang karong mga kontraktoron mo undergo na nilang mga eskwela no special kuha na siya kanang seminar sa abroad ug unsa kanang pagpadagan sa construction. Dili na pareha sa una na modawat ra pag nga na architect or engineer na ending wa kahuman kay kanang daghang wa nakita kay pag-compute. Mo na problema na atong likaya na kanang mga kontraktor na wa nakita no na kuha na gatukod building na dunay mga importanteng butang na concern sa actual kay layo rang actual o estimate. Pero og doon na kay patrabaho na wa pod sa ato wa sa inyong kasabutan na imo ipadugang as owner, di po na pwede mubayad yung kadis na og doon na requirements sa mga government na gi-require ka para magamit imong building dapat pod na mo add ang tagiya. So mo ni mahigalang upat ka factor no. So kung asay diferensya sa concrete ug steel, di na ko magingog asay lig-on kay trabaho na sa structural engineer. So ilahan na ng duwa diha no. Kami architects only designing ra gyud mi sa building. So dapat man pod na ang among design kung dunay mga kiat kayo siya pagka-design sa building na ang kaduhang concern na is kung ang building ba safety na siya o puy-an ni kauman kay daghang kurbada ang imong kolom ga lagyog distansya. So ato na sa atong structural engineer na kuan kanang na concern. So kami mo design rami bahala na ka engineer basta mo ni afsa. So mo na uban na magkalalis kay
maniguro mo po na engineer kung unsay kung ano no unsay yang desisyon na patay di ni mada mahugno ni na ako'y manubag ang arkitekya handay-handay ra dito. So dapat po na ang both professionals magkasinabot yun na sila. So mo na mo prepare mi og among kawalingong structural engineer kay doon na magoy kay bawo naman sila sa among mga styles no or mga requirements. So mo nang kung mag-hire og laing structural engineer mo kuan man na siya mo ma-conflict kay napa siya gusto mahitabo na buhaton na ang architect di po mosugot. Doon na po buhaton sa architect na siya di mosugot. Yes, mahigala kung doon na mo concern no, suggestion or inquiries sa akong podcast, pwede mo send og message through adcdesign@gmail.com or sa adcpodcast@gmail.com. Okay. Or you can text to this number 0917 168 7015 o sa among website sa ADC Builders na website. You can check our website at this address www.adcbuilders.com. Alright, mahigala. So mo ka na ang atong contact, hopefully na og doon na mo mga concern diha, pwede mo kuan mo tawag, mo email or mo text. So anytime or doon na mo gusto ipaabot no sa atong mga higala na mga concern regarding sa construction materials or sa atong legal matters na mahitabo during sa atong construction, pwede mo amo nang welcome. Welcome na namo na inyong pagabuhaton. So mo na mahigala episode number 5. Doon na tayo mga interesting topic pa isgutan. So mga gagmay-gagmay ra ni sa mahigala kay para dili bitaw pod taas kayo atong podcast na ikaduha mas kini among gigamang podcast is mo gyud ang mga frequently asked sa among mga client no. So kibaw ko kamo karon pa po mo kadungog ani nakakat-on mo true na mo no. So daghang salamat og see you next episode. Bye-bye.